Mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa inyong channel. Ako nga po pala si Daniel, nasa 30 taong gulang na, at kasalukuyang nagmamanage ng isang maliit na tindahan sa amin. Madalas po akong makinig sa channel ninyo na laging nakaabang sa kapanapanabik ninyong mga storya. Kaya naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang istoryang madalas naming pagkwentuhan ni tatay noong ako'y bata pa. Opo, Misteri, hindi ko po ito sariling karanasan, ngunit pipilitin ko pong mailahad sa inyo ang lahat ng sinabi sa akin ni tatay. Ang pangalan po pala ng aking ama ay David at ito po ang kanyang kwentong kababalaghan. Ako po si David at isang trabahador sa malawak na lupain ng tubuhan. Bata pa lamang ako, ito na ang kinamulatan kong kabuhayan ng aking mga magulang. Tagatabas kami ng ektaryang tubuhan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa probinsya. Masakit mang aminin, Misteri, hindi sapat ang ibinabayad sa amin para sa trabahong ipinagagawa sa amin. Pero wala kaming magawa dahil iyon lang ang pinagkakakitaan namin sa lugar. Isa pa, hindi rin makatao ang pagtrato sa amin ng may-ari ng lupa. Kahit may sakit ka na, pipilitin ka pa rin magtrabaho para sa kanila. Minsan pa nga, doon na rin mismo sa tubuhan binabawian ng buhay ang ilan sa aming mga kasama dahil sa matinding pagkakasakit. Tinapalitan na lang nila ang mga nawawala ng panibagong trabahador. Hindi na rin namin nalalaman kung saan nila ito nililibing. Basta malalaman na lang naming nawawala na ang isa naming kasama. Isang araw, habang kaming nanananghalian sa tubuhan. Ilang trabahador na naman ang nalagas sa hanay natin. Kaya nga dahil sa tindi ng gutom at laging huli pa kung magpasahod ang may-ari ng lupa. May magagawa pa ba tayo sa ganung bagay? Malamang wala, dahil sa kanila lang din tayo umaasa ng ikabubuhay natin. Nabalitaan niyo ba yung nangyari sa kabilang baryo? Nangyari? Ang alin po, Aling Celia? Isa-isa daw nawawala ang mga tao sa kanila tuwing gabi. Nabalitaan ko nga yan. Nawawala? Bakit? Paano daw po nangyayari yun? May gumagala daw na kulto. Kumakatok daw sila sa bahay-bahay tuwing gabi. Yan din nga ang sabi ng kumpare ko. Kapag pinagbuksan mo raw yan, kukunin ka at iaalay ka nila. Ano? Ang ibig sabihin, may ganyang gawain ngayon sa kabilang baryo. Isa-isa nang natakot ang mga kasamahan namin sa tubuhan at nagbigay ng kanya-kanyang saloobin. Isa na dito si Mang Dado. Ang sabi pa, nandito na daw sa baryo natin ng mga kulto. Namataan daw ng isang binatilyo kagabi. Nakasuot daw ang mga ito ng parang sapari at nakatalukbong ang mga mukha nila. Kung ganoon, nandito na pala sila para maghasik ng kasamaan. Mabuti pa, mag-ingat na lang tayo. Kung maaari, huwag na kayong magpagabi masyado. Yan ang nararapat at huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto kung sakaling may kumatok sa inyo, lalong-lalo na sa 10 oras ng gabi. Napagkasundoan ng lahat ng manggagawa sa tubuhan na mag-ingat at maging mapagmatiyag sa napapabalitang kulto. Sa totoo lang po, Misteri, tahimik ang lugar namin at hindi pa rin namin maisip kung bakit may nagsusulputang mga masasamang loob tulad nga ng kulto na sinabi nila. Hanggang sa naputol ang usapan nang dumating ang katiwala ng tubuhan
si Gustin. Isa siyang dating manggagawa katulad namin. Ngunit dahil sa pagsipsip nito sa may-ari ng lupa at pagsasabi ng mga saloobin namin, ginawa siyang mata at tenga sa loob ng tubuhan. Makinig kayong lahat. Bukas pa ang pasahod sa inyo. Pero sa ngayon ay dapat maglaan muna kayo ng ilang oras pa rito para naman maparami ang ani ng tubo. Ano ka mo? Pagod at gutom na kami dahil sa hindi tamang oras ng pasahod. Ngayon, gusto niyo pa kaming patagalin. Hindi na ata tama yun, Gustin. Kung ayaw niyong sumunod, umuwi na kayo. Wala na kayong babalik ang trabaho bukas kung yan ang gusto niyo. Mamili kayo. Gustin, hindi na ata makatao iyan. Susunod ba kayo o gusto niyong masaktan? Inilabas na nito ang latigo sa kanyang bewang at akmang hahampasin si Aling Celia na agad namang hinarangan ng kanyang anak na si Galvo. Anak ko! Diyos mio, napakasama mo, Gustin. Para kang hindi galing sa hirap. Kung sumunod lang kayo, wala sanang nasaktan pa sa inyo. Ang aarte nyo. Anak ko, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Nay. Wala ho ito. Nagtulong-tulong kaming mga kasamahan para buhatin si Galvo at gamutin sa gilid. Wala kaming nagawa kundi sundin ang nais ng may-ari ng tubuhan. Inabutan na kami ng dilim sa tubuhan at isa-isa na kaming nag-ayos para makauwi sa kanya-kanya naming bahay. Pero bago pa man kami makauwi, dumating si Gustin at tumawag ng 2 pang kalalakihan upang buhatin ang ilan sa mga natabas naming tubo. Ang iba naman ay kanya nang pinauwi at pinalisan sa tubuhan. May kadiliman na sa kalsada, kaya't nabalot kami ng takot dahil sa mga napapabalitang kulto na gumagala. Pagkatapos ng ilan sa aming mga kasamahan ay agad silang nagsara ng mga pintuan at bintana. Hanggang sa ilan na lang kaming natitirang naglalakad dahil may kalayuan ang bahay ng ilan sa amin. Bigla na lang may tumakbong isang batang lalaking papalapit sa amin. Tulong! Tulong! Oh, ano yon bata? Bakit dis oras ng gabi nasa labas ka pa? Oo nga, bata. At saka ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan niyo po ang nanay at tatay ko! Pakiusap! Bakit? Ano bang nangyari ha? May kumatok po sa amin nung pagbuksan ng tatay ko dahil lasing siya. 3 taong may takip ang mukha ang nasa labas. Agad siyang kinuha ng isa. Si nanay naman, pinatakbo agad ako palabas. San ba ang bahay niyo, boy? Samahan mo kami. Doon po, bilisan natin. Baka kung ano na po ang nangyari sa kanila. Mabuti pa, puntahan na natin. Sumang-ayon naman ang iba naming kasamang lalaki. At dali-dali kaming nagpunta roon. Malakas ang loob namin dahil medyo marami po kami at may dala rin kaming mga gulok sa bewang gamit sa pagtatabas ng tubo. Nang makarating kami sa bahay ng bata, wala na ang kanyang nanay at tatay. Tanging mga bakas na lang ng dugo at ilang palatandaan ang naiwan. Lubha akong naawa sa bata. Sa murang edad nito, naulila siya agad. Inalok siya ni Mang Kulas na sa kanila muna manirahan. At dahil malayo kami sa kabayanan, hindi rin agad kami nakatawag ng pulis upang maimbestigahan ang nangyari. Nabalot ng matinding takot ang bawat isa sa amin. Kumpirmado naming totoo ang napapabalitang mga kulto na kumakatok sa bahay-bahay sa gitna ng gabi. Kinabukasan, nang pumasok na kaming lahat sa tubuhan, napansin naming wala ang aming 2 kasamang lalaki na pinatawag ni Gustin kagabi. Kaya naman nagtaka kaming lahat. Pero lalo pa kaming nagtaka nang dumating si Gustin upang ibigay na ang sahod sa amin. Hinanap niya ang 2 lalaking tinawag niya kagabi. Nasaan na yung 2 nagbuhat ng tubo kagabi? Bakit mo sa amin itinatanong? Hindi ba't ikaw ang huling kasama nila kagabi?
Oo nga, Agustin. Kaya dapat ikaw ang tanungin namin kung nasaan sila. Pinagbuhat ko lang sila sa bodega, pero iniwan ko na sila agad pagkatapos may ihatid ang tubo. Kung ganun, nasa na yung mga kasamahan namin? Malamang baka sumuko na sa pagtatrabaho rito. Ganon pa man, ibigay nyo na lang itong mga sahod nila Hindi ka man lang mag-aalala kung nasaan na sila. Mang Kulas, wala akong panahon para dyan. Kung gusto nilang umalis, malaya sila. Paano kung may nangyaring masama sa kanila? Hindi ko na problema yon, Aling Celia. Bahala sila sa buhay nila. Malalaki na sila. Napakasama mo na talaga, Agustin. Matagal na akong masama, Aling Celia. At umalis na siya sa tubuhan na may pang-iinis na tawa. Hindi maalis sa isipan ng bawat isa sa amin ang pagkawala ng dalawa naming kasamahan. At idagdag pa ang nangyari sa pamilya ng batang humingi ng tulong noong nakaraang gabi. Kaya naman nagmungkahi si Mang Kulas na maging mas alisto kami. Pinakiusapan din niya ang mga kalalakihan na kung maaari ay mag-ikot sa aming lugar tuwing gabi para sa kapanatagan ng bawat pamilya, pero hindi bababa sa 4 ang dapat magsama-sama. Umalis muna ako ng tubuhan upang ibigay sa nanay ko ang sahod na natanggap ko, Misteri. Habang naglalakad ako, may nakasalubong akong isang mangangalakal na may dalang maliit na kalabaw. May kung anong kakaiba sa kanya na agad pumukaw sa atensyon ko. Hila-hila niya ang kalabaw habang naglalakad ng nakayuko at ako naman nakatitig lang sa kanya hanggang sa makalagpas siya sa akin. Ngunit hindi pa ako gaanong nakakalayo nang bigla niya akong tinawag. Baka may kaunti kang pera dyan, Ginoo. Napahinto ako sa paglalakad at nilingon siya. Pero Misteri, nakatuon pa rin ang paningin niya sa kalsada at hindi sa akin. Tang, ano ho yung sinabi nyo? Baka may kaunti ka dyang pera. Wala pa kasi akong naibebenta. Pasensya na ho kayo. Wala ho akong pera Akmang aalis na ako nang muli siyang nagsalita upang pigilan ako. Sandali lang, iho. Baka gusto mong ipagpalit sa barya itong aserong itak ko. Pasensya na po talaga kayo. Meron na rin kasi akong ginagamit na itak. Malay mo naman at kailanganin mo ito. Hindi na ho talaga. At kahit gustuhin ko man, kapos din ako sa pera. Ganito na lang, Ginoo. Pahiramin mo ako ng ilang barya at ipapahiram ko sa iyo itong itak. Babalikan ko kapag nakabenta na ako. Ibig niyong sabihin, parang sanla? Ganoon na nga. Hayaan mo't hindi ka magsisisi rito, Ginoo. Agad akong lumapit sa kanya upang tignan ang sinasabing aserong itak, Misteri. Pero imbes na mamangha ako, bigla akong nawalan ng gana. Tatang, para namang walang tarim to. Hindi tulad ng ginagamit kong itak. Mukhang paghahasain mo pa ako. Hindi na kailangan, Ginoo. Matalim yung itak na yan. At pakiusap lang, huwag mong hahasain. Ganon? Ano pong silbi nitong itak nyo? Babalikan ko rin yung aserong itak, Ginoo. Kaya pakaingatan mo lang. Wala namang eksaktong halaga na hiningi sa akin ng lalaki, Misteri. Basta kahit magkano raw, makaraos lang siya sa gutom, pati na rin ang kanyang kalabaw. Gusto ko sanang sabihin na katayin na lang niya yung kalabaw gamit ang aserong itak para may maipaninda siya sa palengke. Ngunit hindi ko na lang ito nasabi. Baka kasi sumama lang yung loob niya sa akin. Nang maihatid ko kay nanay ang perang sinahod ko, hindi naman siya nagtaka na kulang ang naibigay ko. Isa pa, napansin din niya ang 2 itak na nakasukbit sa magkabilang bewang ko, Misteri.
Ano ba yan? Gagamitin mo ba ng sabayang itak mo, ha, David? Iiwan ko nga po itong isa. Napulot ko lang ho ito eh. Kita nyo oh, wala pang talim. Ikaw na bata ka talaga? Kung ano-ano ang pinagpupupulot mo. O siya, sige. Salamat dito sa pera, ha. Makakabili na tayo ng pagkain. Sige ho, iiwan ko na ho itong isang itak, Nay. Babalik na ako sa tubuhan. Mabuti pa nga. Baka mapansin pa yan ni Gustin at masabihan ka pa na mayabang. Oo nga ho, Nay eh. Sige, mag-ingat po kayo rito. Isaran yung palagi ang pinto. Mag-ingat ka rin, anak. Patapos na ang trabaho namin sa tubuhan at kinausap kami ni Mang Kulas, ako at ang ilang kalalakihan. Kung maaari daw ay magpalitan kami sa pag-iikot sa baryo tuwing gabi para makapagpahinga naman ang iba. Sumang-ayon naman kami at ibinigay ni Mang Kulas ang schedule ng mga araw kung kailan kami nakatoka. Sa kasamaang palad, Misteri, ako ang napasama sa unang araw. Natatakot man ako, hindi ko ito pinahalata sa mga kasamahan ko, lalo na sa magulang ko nang malaman nilang kami maglilibot tuwing gabi. Ano ba yung pinasok mong problema, David? Lahat naman po kami nangako. Para na rin po to sa kaligtasan nyo ni tatay. Sinangkalan mo pa kaming dalawa ng tatay mo sa kalokohan mo. Hindi ba't ikaw na rin mismo ang nagsabi? Delikado. Mag-iingat naman po ako, pangako. At saka marami naman po kaming magkakasama. Basta siguraduhin mo lang yan, David. Ayokong mapahama ka. Opo tay, sakto pala, may 2 itak ako. At bakit naman, Aber? E di yung isa, maiiwan ko para may magamit kayo ni tatay. Di ba ang sabi mo, mapurol yung isa? Ako na lang po ang gagamit ng aserong itak. Ito pong mas matalim ang iiwan ko sa inyo. Nagpaalam na ako sa kanila ng gabing yon, Misteri, at todo ang paalala nila sa akin. Sinabihan ko rin silang mag-iingat sa bahay at huwag na huwag basta magbubukas ng pinto. Nang oras na yon, Misteri, 5 kaming kalalakihan ang magkakasama. Ilan lang sa amin ang may dalang flashlight, kaya yung iba may hawak na kahoy na may sinde sa dulo. Tahimik ang paligid habang nagliligid kami sa baryo. Nang mga pasado 12:00 na ng hating gabi, may napansin kaming parang sumusunod sa amin. Nilingon namin yun, pero wala kaming makita. Kahit pa sabihing malalaki ang mga katawan namin dahil bata kami sa gawain sa tubuhan, hindi pa rin maalis sa amin ang kaba. Binabalot kami ng takot dahil hindi namin alam kung ano o sino ba talaga ang kalaban namin. Hanggang sa nagsalita ang anak ni Aling Celia na si Galvo. Patayin kaya natin yung apoy na dala natin. Siguro nga, baka kasi nakikita nila tayo. Kahit ayaw man, napilitan ng iba naming kasama na gawin ang naisip ni Galvo. Nagtago kami sa gilid ng isang bakuran at inabangan ang susunod na mangyayari. Nanlaki ang mga mata namin nang may naglalakad, hindi lang 3, kundi 5 nilalang na nakasuot ng kasuotan na tila mga kulto at may takip ang mga mukha nila. Napansin kong naggalit ang isa naming kasamahan. Pipigilan ko sana siya, pero tumayo na ito at inilabas ang kanyang itak. Nang makalagpas na sa amin ang 5 nilalang, umakto na siyang tatagain ang isa sa kanila. Pero Misteri, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa kalapit na bahay. Masama pa roon, nakuha ng sigaw ang atensyon ng 5 nilalang. Napalingon sila at doon nila nakita ang kasamahan namin. Mga hayop kayo! Umalis kayo sa baryo namin! Agad nakailag ang nilalang pero tinamaan ang bahagi ng tela sa kanyang muka kaya bahagyang lumantad ito. At Misteri,
Nangilabot kami ng husto. Hindi siya mukhang tao. May balat silang tulad ng sa ahas. Mahaba rin ang dila nito at kakaiba ang hugis ng kanyang muka at mata. Anong klaseng nilalang kayo? Sinugod ng nilalang ang aming kasamahan. Pero sa hindi ko maintindihang pangyayari, Misteri, ay ako ang humarang at itinulak ko ang kasama ko. Ako ang nasunggaban ng nilalang. Napaibabawan niya ako at akmang kakagatin na ako sa bandang leeg nang bigla siyang matigilan. Nagulat ako nang makita kong nakatarak na ang isang itak sa kanyang tiyan, Misteri. Sinaksak na pala ito ni Galvo para tulungan ako. Pero tumayo lang ang nilalang para bang walang nangyari. Siya pa ang humugot ng itak sa kanyang tiyan at ibinalibag ito sa lupa. Nagulat kaming lahat sa nasaksihan namin at ako naman napatingin agad kay Galvo. Tumakbo ka na, Galvo! Ikaw na ang susugurin niya! Pero Misteri, hindi nakagalaw si Galvo sa kinatatayuan niya. Marahil sa labis na takot at pagkabigla sa nangyari. Dahan-dahang lumapit ang taong ahas kay Galvo, pero nakatayo lamang siya na parang isang poste, tila naghihintay na lang sa susunod na mangyayari. Pero hindi na ako nakapag-antay. Naalala ko ang ginawa niyang pagsagip sa akin kanina. Kaya agad akong tumayo. Hinugot ko ang aserong itak sa aking bewang. At kahit alam kong hindi ito gaanong matalim, tinara ko ito sa balikat ng nilalang. Nakita kong napalingon ito sa itak na nakatarak sa kanya. Para itong nangisay sa sobrang sakit, Misteri. Napansin kong nawala ang sugat sa tiyan nito, yung gawa ng saksak ni Galvo. Pero yung itak na ako ang tumarak, talagang ininda ng nilalang kahit hindi naman ganun kalalim. Halos maglupasay ito sa sakit at kitang-kita ko ang nagawang sugat nito sa kanyang balikat. Nakita kong nag-alala ang mga kasamahan nitong nilalang. Papalapit na sila sa kanya nang hugutin ko ang aserong itak at itinutok ko sa kanila. Napaatras ang mga ito. Nagmadaling tumayo ang sugatang nilalang at mabilis silang umalis sa lugar. Laking pagtataka namin sa nasaksihan ng aming mga mata, Misteri. Napatingin ako sa hawak kong aserong itak. Naalala ko ang pangyayari at lumapit sa akin si Galvo. David, nakita mo ba yun? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko kung anong klaseng nilalang sila. Hindi yun ang ibig kong sabihin, David. Ha? Ano? Yung sugat sa tiyan niya, mabilis na naghilom. Pero yung sugat ng gawa niyang itak mo, talagang ininda ng nilalang na yun. Humarap siya sa akin at nagtanong. Hindi naghilom ang sugat na yun. At isa pa, parang alam nila o kilala nila ang hawak mong aserong itak. Wala naman akong naisagot sa lahat ng sinabi at tinanong ni Galvo. Saan ba talaga galing ang aserong itak na yan, David? Kinabukasan, labis ang pag-aalala ng mga magulang ko, lalo na ni nanay, nang malaman nila ang lahat ng nangyari. Nabalitaan rin sa buong baryo ang tungkol sa aserong itak na ginamit ko laban sa mga nilalang na yon. Saan ba galing ang aserong yan, ha, David? Galing lang po ito sa isang mangangalakal mangkulas. Walang bagay na ganyan sa baryo natin. Pero yan pa ang nagdala ng kaligtasan sa grupo nyo kagabi. Mabuti na nga lang talaga at walang nangyaring masama sa'yo, anak. Salamat din sa aserong itak mo. Kaya nga, mapapanatag na ang baryo natin ulit dahil napaalis mo na ang mga nilalang na yon. Isa na nga po, mangkulas, hindi na sila bumalik. Nako, sana'y mapadaan ulit yung mga ngalakal na yan. Bibili rin ako ng aserong itak sa kanya. At hindi nga po naglaon, Misteri. 2 gabing magkakasunod,
na wala namang napapabalitang masamang insidente. Habang tinititigan ko sa lamesa ang aserong itak, may kumatok sa pintuan ng bahay namin. Sino ba yan? At gabing-gabi na. Ako na lang po ang magbubukas ng pinto, Nay. Bahagya naman akong kinabahan kaya agad kong dinampot ang aserong itak. Bago magbukas ng pinto, tinanong ko pa kung sino ang nasa labas pero hindi ito sumagot kaya mas lalo akong kinabahan. Inihanda ko ang itak at nang buksan ko ang pinto, nagulat ako kung sino ang naroon. Anong ginagawa mo dito, ha? Ang kumakatok ay ang batang una naming nasagip ni Mang Kulas, si Toto. Kuya David, baka matulungan mo ang mga magulang ko. Anong sinasabi mo, Toto? Kuya, hanapin natin ang mga kumuha sa kanila. Hindi ba takot sila sa aserong itak mo? Mabuti pa, Toto. Umuwi ka na kay Mang Kulas. Sandali nga, iatid kita. Pero bigla itong tumakbo palayo, kaya hindi ko na hinabol pa. Sinarado ko na lang ulit ang pinto at pagbalik ko sa lamesa, nadatnan kong umiinom ng tubig si tatay. Sino ba yung dumating, ha, David? Wala po. Yung batang nasagip namin ni Mang Kulas nung gabing unang umatake yung mga ahas. Ganun ba? Bakit hindi mo pinapasok? Tumakbo nga po agad eh. Hinayaan ko na lang. Pero makalipas lamang ang ilang minuto ay may muling kumatok sa aming pintuan. Oh, bumalik yata yung bata, David. Sige po, sandali lang. Huwag ka nang tumayo riyan at ako na ang magbubukas para mapagsabihan ko na rin. Pero misteri, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa labas. Nagmadali ako at nakita kong tinusok ng taong ahas ang tiyan ni tatay gamit ang kanyang kamay. Siya pala ang kumatok sa bahay at hindi si Toto. Tay! Narinig naman ni nanay ang napakalakas na sigaw ko kaya agad din siyang lumabas. Diyos ko, ang tatay mo, David! Maagap kong kinuha ang aserong itak at walang pag-aalinlangan kong tinagpas ang braso ng taong ahas. Napahiyaw ito sa sakit at bumagsak si tatay sa sahig. Akmang tatakas ang nilalang kaya agad ko siyang hinabol hanggang sa makalabas kami ng bahay. Ang nasa isip ko lang noon ay ipaghigante si tatay hanggang sa napansin kong pamilyar ang lugar. Sa tubuhan pala ako dinala ng nilalang. Agad itong naglaho sa matataas na tubo. Naririnig ko ang paglukso nito sa mga damo at dahon, kaya pinakiramdaman ko na lang ng mabuti ang paligid. Sanay ako at kabisado ko ang tubuhan at kilos ng mga damo, kaya alam ko agad kung nasaan siya. Nang sumunggab siya sa akin mula sa kanan, itinara ko agad ang aserong itak sa kanyang bibig, misteri. Hindi na siya nakagalaw pa at sa sobrang galit ko, tinagpas ko ang kanyang ulo at agad itong nalaglag sa damuhan. Bumagsak ang katawan nito kasabay ang pag-upo ko sa lupa habang nanginginig. Naalala ko si tatay. Doon ko rin napansin na mabilis na natutuyo at nauupos ang katawan ng nilalang. Nang may marinig akong naglalakad sa tubuhan ilang saglit pa, naramdaman kong papalapit ito sa akin. Agad kong itinutok ang aserong itak. Nanlaki ang mga mata ko, misteri, dahil si Toto pala ang naroon. Toto, anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ko, Kuya David. Ipaghiganti mo ang mga magulang ko. Wala na, Toto. Tapos na. Napatay ko na siya. Hindi pa, Kuya. Alam ko kung nasaan sila. Anong alam mo? Madami pa ba sila? Oo, Kuya. Nandun sila. Lagi ko silang pinupuntahan. Saan sila nandun? Dalhin mo ko. Pinuntahan namin ni Toto ang sinasabi niya, misteri. At laking gulat ko
nang mapunta kami sa isang pamilyar na lugar, ang bodega ng tubo. Hindi ako makapaniwala. Pumasok kami ng dahan-dahan at doon tumambad sa harapan ko ang isang parang seremonya o ritual na isinasagawa. Siguro ay mahigit 10 ang mga naroroon. Lahat nakasuot ng kasuotang pangkulto, puti at mahabang damit. At ang isa sa kanila ay tila isang pinuno. Oo, Misteri, malalaman mo agad na siya ang pinuno dahil naiiba ang kanyang suot. Mas magarbo, mas makapangyarihan ang dating. Sa harap niya ay may isang lamesang semento. Nakatingin lamang kami ni Toto at nag-oobserba. Maya-maya, may ipinasok na isang lalaking nakatakip ang muka at walang damit pang itaas. Siya ay inihiga sa lamesa. At nang tanggalin ang takip sa muka, laking gulat ko, Misteri. Si Gustin pala. May tali ang kanyang bibig at hindi siya makapalag sa ginagawa sa kanya. Marahil ay may pinainom sa kanyang gamot o kung anuman upang manatili siyang kalmado. Lalong tumindig ang balahibo ko nang maglabas ng punyal ang pinuno nila, Misteri. Katulad ng aserong itak na hawak ko. Itinarak niya ito sa leeg ni Gustin at sinalin sa baso ang dugo. Isa-isa itong pinainom sa bawat miyembro ng kulto. Ikaw lang ang makakapigil sa kanila, Kuya David. Napatingin ako kay Toto at nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko mawari kung paano niya nalalaman ang lahat ng ito. Nakita naming matatapos na ang seremonya kaya agad akong sumugod. Laking gulat ng lahat nang itara ko ang aserong itak sa katawan ng isa sa kanila. Bigla silang nagpalit anyo, Misteri. Isa sa kanila ay naging taong ahas. Sumugod sila sa akin. Ngunit pinatatag ko ang loob ko. Alam kong may laban ako sa kanila dahil sa aserong itak na hawak ko. Isa-isa ko silang tinanggalan ng ulo, Misteri. Nagkalat ang kanilang dugo sa aking katawan. Hanggang sa may nagsalitang isa sa kanila. Sinira mo ang lahat ng plano namin, lalaki ka! Pero hindi ako natinag. Itinara ko ang itak sa kanyang dibdib. Tumalon ang pinuno mula sa lamesang bato at agad na sumugod sa akin. Hinintay ko ang tamang pagkakataon. Nang siya'y malapit na, itinara ko sa kanyang dibdib ang aserong itak. Idiniin ko pa yun ng mainaman dahil sa sobrang galit ko, Misteri. Galit na galit ako, lalo na't naaalala ko ang nangyari kay tatay. Pero laking gulat ko nang bigla akong niyakap ng pinuno at nagsalita. Salamat sa iyo na ibalik mo na rin sa wakas ang aserong itak ko. Nanlaki ang mata ko, Misteri. Nang ibaba ko ang hood na suot niya, doon ko lang napagtanto. Siya ang mangangalakal na nagbigay sa akin ng itak. Gulong-gulo ako, lalo na nang lumapit si Toto sa kanya at tinawag itong tatay. Maraming salamat sa iyo, David. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Tatay Miguel, paano na po ako? David, maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Ikaw na sana ang tumingin sa anak ko. Naiyak na lang ako sa naging takbo ng mga pangyayari kahit hindi ko maintindihan ang lahat. At lalong hindi ko inaasahan ang katotohanan sa likod nito. Pagkatapos kasi nun, nalaman naming kamag-anak pala ng may-ari ng lupa ang mga nilalang na miyembro ng kulto. Ayon kay Toto, matagal na nilang ginagawa ang ritual na yun. At gusto na ring tumiwalag ng kanyang mga magulang.
Ngunit nang malaman yun ng ilang miyembro, pinaslang ang kanyang ina. Ayon kay Toto, mukha lamang daw pinuno ang kanyang ama, pero palabas lang ito. Sunod-sunuran lamang talaga ang kanyang ama sa mga taong ahas na yun. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang sila. Basta't ang sabi lang ni Toto, ginagawa daw ang ritual na yon para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Dahil sa matinding iskandalo at krimen na nangyari, nagpasya ang may-ari ng lupa na ipamahagi ito sa lahat ng manggagawa sa tubuhan. Si tatay naman Misteri, nakaligtas din. Mabuti na lang at hindi ganoon kalalim o kakritikal ang kanyang sugat. Misteri, iyan po ang kwento ng buhay ni Tatay David. Sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay sa edad na 40 anyos dahil sa isang aksidente. Ako na lamang po ang napag-iwanan ng lupa ng aking Tatay David. At kung tatanungin niyo po kung nasaan ang batang si Toto, ako po yun, Misteri, si Daniel na sumulat sa inyo. Limot na po ang nangyari sa lugar namin. Ang lahat ng nakakaalam ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ginusto kong ibahagi ang kwentong ito bago pa man ito tuluyang malamon ng limot at panahon. Nais kong malaman ng mga tao na minsan may malagim na pangyayaring yumanig sa aming baryo. Isang katotohanang pilit naming nilimot, ngunit hindi dapat ikubli. Ito'y isang babala na sa likod ng katahimikan ng gabi, sa pinakamadilim na sulok ng ating mundo, may mga nilalang na hindi natin ganap na nauunawaan. Mga nilalang na bahagi ng ating mundo at minsan nakakahalubilo natin.